Marcos Jr. kontrolado na pala ng Amerika. At Marcos Jr. kaya pala galit na galit at gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte at kaya nagagalit sa confidential fund kasi nga pinoprotektahan niya ang mga kriminal at mga makakaliwa dito sa bansang Pilipinas. Naku po. Wala lang, hyper lang. Ba't masama maging hyper? Hyper lang tayo, Dol. Kalimutan ang mga problema. Tayo ay maging masaya lamang. Ayun no, mga banateros, grabe itong mga papanoorin natin. Ang lupit nito talaga, no? Excuse me. Ang sarap ng ulam namin. Chicken na naman. So ito nga, no, mainit nga po ang usapan mapatungkol dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At ayun na nga, no, talagang etong si Chis Escudero ay talagang pinuputakte ng mga ulupungers ng mga anay ni Marcos Jr. Mga anay ni Marcos Jr. na walang iba kundi yung mga makakaliwa. Dahil pinapatagal daw itong impeachment na to. At dito nga, may papanood ako sa inyong video na kung paano supalpalin ni Chis Escudero itong si Martin Romualdez. At ang pinakamalupit dito ay may mga bali-balita na itong si Chis Escudero ay maaaring ipatumba. Wow! Ipatumba sa pagiging Senate President. Di pa ako tapos eh. Masyado naman kayong masyado kayong parang tatanggalin ganun. Oo, parang para kasi parang kumakampi na etong si Chis Escudero kay Vice President Sara Duterte. So maganda naman yun, palakpakan mo na. So ngayon, hindi na natin matatawag na bata ni Liza Araneta Marcos si Chis Escudero. Kasi may mga kahit papano naman may mga maganda namang ginagawa. Ay, diba sabi ko naman sa inyo sa ating programa, sa amin na mga banateros ay kapag pagtama, palakpakan, pag mali, banatan. So palakpakan natin si Chis Escudero sa magandang ginagawa niya ngayon. Yung mga senador dyan. Oo, gising-gising ha. Pagkatapos ng impeachment or mas maganda nga, wag nang pag-usapan yung impeachment na yan eh. Ang dapat pinag-uusapan ngayon yung sa COMELEC, sa manual counting, sa ginawa ni Torres sa kay OJC, no, at yung kay Pangulong Duterte kung paano siya makakauwi ng Pilipinas. Yan yung mga gustong Yung impeachment kasi hindi naman kasi talaga dapat ng pag-usapan niya kasi wala namang ginawang masama dyan si Vice President Sara Duterte. Di hamak na mas malaki ang confidential fund. Kung usapang confidential fund panalo na si Marcos. Diba? So deserve ni Marcos may impeach kaysa kay Vice President Sara Duterte. Samantalang, eto na, may papakita ako sa inyong picture. Siyempre, speaking, yan, di ba? Naniniwala ka ba na inosente si Vice President Sara Duterte sa mga isyong ipinupukol sa kanya? Yan pwede kayong magkomento dito sa picture na yan ni Vice President. Comment nyo lang dyan, babasahin natin yan isa-isa. Ako naman, mapatungkol dito, oo, naniniwala ako na inosente si Vice President Sara Duterte sa mga ipinupukol sa kanya. Kasi nga, sabi niya nga, di ba? Kung ang mga Duterte ay magnanakaw lang ng pera ng kaban ng bayan, dapat bilyon na. Bilyon ng pondo, di ba? Bilyon ng pondo ng pera ng taong bayan. Hindi lang bilyon, trilyon nga eh. Pero bakit ang issue ni Vice President Sara Duterte ay nasa 125 million lamang? 'Di ba? Nadihamak na mas malaki pa doon sa 500 billion na di umano ay ibinigay ni Marcos kay Tamba Luslus. At sa yung sa flood control 500 billion din 'yun. Meron pa yung bago, yung 6 trillion sa BICAM report.
'Diba? So kung usapang ganyan lang kasi talagang ito, yung mga ginagawa kasi kay Vice President Sara Duterte, ito ay pine-prepare nila para ano, para sa darating na 2028 election. Alam naman natin na itong si Martin Romualdez, talagang hangarin nito ay maging presidente. Oo, yung mga, dito to maging real talk na tayo. Lahat po ng kumakalaban kay Vice President Sara Duterte, may hangarin yan sa darating na 2028 election. Tignan nyo lang si Anly Virus. Diba? Si Anly Virus, putak ng putak ngayon. Gusto niya na ma-impeach si Sara para wala na siyang kalaban. Ganong kalapit si Anly Virus. Oo, alam mo, Anly Virus, ngayon pa lang, gigibain ka na namin. At wala kang makukuha, hindi ka mananalo. No? Hindi ka mananalo, depende na lang pagdayaan talaga. Kaya, no? Kaya, yung automated counting machine na yan, dapat matanggal na yan. Dapat mawala na yan. Kasi kapag yan, nandyan pa rin, sa darating na 2028 election, paktay na. Paktay talaga dyan, no? May mangyaring pukus-wukus-pukus dyan. Madaming wukus-wukus na. No? So talagang ganun ang mangyayari dyan. Alam nyo yung mga kumakalaban sa mga Duterte, yan yung mga tinanggihan nila noon. Katulad ni Martin Romualdez na gusto rin maging Vice President ni VP Sara at ni Pangulong Duterte. Si Trillanes, ganun din. At yung mga makakaliwa dyan. Lahat naman yung may mga hangarin. Kaya ganyan lang yung ganyan ang ginagawa nila sa mga Duterte. Alam naman na natin na yung mga ulupong na yan. Yan yung mga salot sa lipunan. Samantalang, ito pa ang isang dapat itanong kay Marcos Jr. Asa na yun? Na-download ko ba? Ay, wala pa pala. Eto. Ha? Oy, hindi nga yan. Hanapin natin hindi ko pa pala na-prepare. Nag-play na ako ng video, wala pa pala yung yung di punggol. Saan yung video na yun? Ito ba yun? Wala Naku po. Mukhang hindi ko po ata na download. Ito po, yung isa pa dapat na itanong kay Marcos Jr. Dahil bakit naging ganito na po kalaki ito? Talagang sobrang nakakakaba na po na bakit nagkaganito etong na to. Tanggalin muna natin yan. Etong yan titingnan natin po Oo, eto tingnan nyo na lang Yung picture lang pala tong ko yan. Post po ito ng i-crop natin muna yan. June 4 no. Uy. Asan ka na? Isa pa. Post muna kita yan. Ito po ay makikita nyo dyan sa screen Ito po ay June 4 2025. So ngayon lang itong taon na to, no? At ang utang, at ang utang na ng Pilipinas ay tumataginting na 16.75 trillion. Na wala naman tayong project na nakikita. Yan ang isa pa dapat na kinu-question ng mga bagong senador ngayon. Na sana mapag-usapan ito sa mga hearing. Hindi na to biro. Biruin nyo, lumaki lang ang utang nung panahon. Sige, sabihin na natin na may utang din. At na medyo lumaki yung utang ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte. So nadagdagan yon ng 4 billion, diba? 4 trillion. So ano ba yung napaggamitan ng 4 trillion nung panahon ni Pangulong Duterte? So ito yun Una-una nagka-pandemya. Buong Pilipinas huwag kang syunga. Buong Pilipinas, diba? Tapos yung mga projects pa, yung mga build project, ang dami. So, yung kaya nagkautang-utang din ang Pilipinas dahil nga at nakita naman natin Kita naman natin kung saan napunta talaga yung mga nautang na yun. Pero ang pinagtataka ngayon, 3 years pa lang si Marcos, ganito na yung utang ng Pilipinas. Samantalang yung panahon na yun,
isang termino ho yung 4 trillion na utang ng Pilipinas, no? Ito, iniwan ni Pangulong Duterte yung utang ng Pilipinas sa 12 trillion. So ilan na so magkano na ho nadagdag? 12, 13, 14, 15, 16, 5 billion sa loob ng 3 years ng panunungkulan ni Marcos Jr. 'Di ba? So sobrang nakakapagtaka. Halos tenga naman na ho yung mga project ngayon. Wala naman tayong sinasabi nila yung subway, ulol. Yung subway, tigil-tigilin nyo kami. Sabi nga ni Michael B, gusto nyong solusyonan yung mga tren na nasa ilalim ng lupa. Pero yung baha, wag nga. Di ba? Nakakatakot sumakay doon kasi kapag umulan, baha ang kalaban natin doon. Ano yung submarine? Ay, yan isa pa to sa mga talagang dapat questionin sa administrasyong Marcos. So yan kitang-kita nyo. So dito na tayo sa banat ni Attorney Sal Panelo. Ito, ang ganda nung pag-explain dito ni Attorney Sal Panelo sa dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Makikita natin, Bibi Sara target ng impeachment dahil lakas bilang presidente bet sa 2028. Ito, panoorin. Plea. Ayun, siniraan na siya. Pinahila na kagad ng ponolong ng kaso tungkol dyan sa confidential funds. Una, siyempre, kailangan paniwalain mo ang taong bayan. May anomaly yan kung si Bibi Sara. At pagkatapos, para maging makatotohanan puno ang kanilang ginagawa, ayun, nag-file sila ng impeachment. Ang daming tinangakuan, dinayaran ng mga people sa impeachment. Yan ang ginawa nila. Yan ang talagang nasa likod yan because lahat yan ang layo nila ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan at kailangan i-eliminate mo. At ang kanyang naman naman ang pinakamalakas na influencer dahil love siya ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan, ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghangad ng taong bayan. Yan ang galing mo talaga, Attorney Sal, palakpakan. Galing. Ayun nga yung pinakasampal sa mukha nila Marcos Jr. Tsaka nung mga anti-Duterte dyan. Kasi isipin nyo maigi, nagkukumahog sila na masiraan ng mga Duterte. Kaso, asawa ni Kasa. Walang impact sa mga supporters ng mga Duterte. Sa halip, mas minamahal nila ang mga Duterte. Mas gusto pa rin nilang maging paulit-ulit na mamuno ng bansa ang mga Duterte. Kaya yung mga ulupong na yan, yung tatlong kambal, yung tatlong bugok, yan si Franz Castro, Brosas, tsaka si Raul Manuel. Tapos yung magjowang si Dilima, tsaka si Chokno. Magjowa. Ang sagwa. Oo, yung magjowa na si Dilima, tsaka si Chokno. Chokno ba yun? Jokno. Hindi ko alam. Basta Chokno yun. Yun. Yung mga yan, talagang gusto nilang hilahin pababa si Vice President Sara Duterte para makapaghasik na naman sila ng lagim. Oo. Kaya nga sobrang gigil sila na tangina kahit anong gawin namin sa mga Duterte, ba't mahal pa rin sila ng taong bayan? Yun yung hindi nila matanggap. Kasi biruin mo sila, ginagawa, ang dami na nilang ginawa. Nagpropaganda na sila sa loob ng simbahan. Nag-iyak-iyakan pa. Kada interview, akala mo, lahat ng sama ng loob sa buong mundo, sinalo niya lahat. Bukod sa mukha niya. Ay, sorry. Ay. Diba? Tingnan niyo si Anli Virus. Si Risa Ontiveros, diba? Pag ini-interview, dapat po, wag po natin patagalin ng impeachment. Dahil nangangamba po ang taong bayan.
Taong bayan, ulol, mag-isa ka lang may gusto niyan eh. Diba? So, pansinin nyo, kahit anong paawa ipik nila sa taong bayan, hindi umuubra kasi alam na ng taong bayan kung ano yung mga ugali nila. Si Risa Ontiveros, hindi mananalo yan kung hindi dahil kay Pangulong Duterte. Kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte, kinampan niya yan. Talagang kinampan niya yan sa Mindanao. Tapos pagkaupo si Pangulong Duterte agad ang binanatan. Diba? Alam nyo, may blind item ako. Ay nako. Malapit nang lumabas talaga. Talagang malapit na. Ganun na lang oh. Ha? Ganyan na lang, lalabas na. Antay-antayin nyo mga banateros, may magugulat kayo basta. Ay nako. Tapos ang malupit pa dito, involved pa ang palasyo. Pero soon, ilalabas natin yan ha. May kita niyan, basta soon. Oy, mag-play ka, ba't tayo mo mag-play? Tanga mo, nasan ka na tuloy, nawala tuloy. Ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan at kailangan i-eliminate mo. At ang kanya naman ang pinakamalakas na influencer. Dahil love siya ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghangad ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Ang nakakalimutan ni Presidente Marcos Jr. Yung confidential funds ay inilaan yun sa mga kalaban ng Estado para magamit mo para pabagsakin sila kasi gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. Kaya nagkaroon ng confidential funds. Ang ginagamit naman ngayon upang gawin mo ang mga pamamaraan. Kumuha ka ng mga informasyon, halimbawa sa mga kalaban sa Estado para alam mo mga plano nila. Ano mo ulihin, yung mga utak sa kilusan ng pagbagsak ng gobyerno at paninira sa gobyerno. Yun ang purpose na yun ng confidential funds. Dahil dyan, ang linaw nung pinapaliwanag ni Atty. Sal Panelo kung ano ba yung confidential funds na yan. So, tuloy natin. Ang Estado ay talagang binibigyan ang Pangulo ng Bansa at ang iba pa ng departamento na gagamitin yan upang durugin mo ang mga kalaban, mga komunista, mga rebelde, ang mga terorista, ang mga kriminal, mga sindikatong... So, ibig sabihin pala, Atty. Sal Panelo, kung ito pala ay kung ang confidential fund pala ay ginagamit para sa mga makakaliwa, yan mga NPA, sa mga sindikato, sa mga drug lord, sa mga salot sa lipunan, bakit ginamit ito ni Marcos Jr. para i-impeach si Vice President Sara Duterte? So, ibig sabihin pala, ayaw ni Marcos Jr. na mapuksa ang mga NPA. Totoo naman, nandyan nga sila. Kasama niya pa nga eh. Ayaw mapuksa ni Marcos Jr. ang droga. Ayaw mawala ni Marcos Jr. yung krimen sa Pilipinas. So, sa madaling salita, kung ang ginamit para itong confidential fund na to ay ito yung ginagamit ng Administrasyong Marcos para patalsikin si Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, tinotolerate nila lahat ng mga pwedeng paggamitan at hinaharangan nila itong confidential fund para hindi mawala yung mga sindikato at droga at makakaliwa sa bansang Pilipinas. So ibig sabihin, sa madaling salita, yung presidente natin ay siya mismo ang
ang nagpupush na dumami ang mga makakaliwa at dumami at lumala pa ang krimen sa Pilipinas. Naku po, nakakatakot ito mga kabanateros ha. Oo, sobrang nakakatakot ito. Tuloy pa natin kung baka nagkakamali tayo eh. Lalaki. Yan ang reason yan. At nakakalimutan niya rin na si Vice Presidente Inday Sara ay chairperson siya ng NTFL Cup. O hindi ba yung NTFL Cup, sinasabi nila matagumpay na sinira ang pag-aakya ng pagtanggap ng mga taong bayan na ang feeling nila hindi sila inaasikaso ng gobyerno. Sinira ng NTFL Cup yun. Kaya kailangan talaga may confidential funds. At parang din ang Pangulo, kailangan mo lang may confidential funds. Laki-laki nga ng confidential fund ng Pangulo na bilyon eh. Samantalang kay Vice President Sara Duterte, 125 million lang. Kay Pangulong Bongbong, 4 billion to 2 billion pesos ang confidential fund. Tapos ginagamit yun sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, dapat din gamitin yang confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos para ma-impeach siya. Ay naku po, ganoon naman pala, di-impeach na yan. I-impeach na yan, now na. Isa sa mga tungkulin mo. Kaya mali nga yung confidential funds. Ngayon yung sinasabi nila na bakit gumagastos siya ng ilang milyon sa isang sa 2 linggo may nagastos na kagad. Pagkatapos daw, ang mga pumipirma pa hindi naman mga tunay na tao. Ang problema sa kanila, yung mas hindi pa tunay na tao. Tinakasan na lahat sila. Ayun yung masaklap doon, no? Hindi tunay na tao yung mga pumirma. Ano yan, Atty. Mga multo. Mga ghost employee ng gobyerno. Alaklad teteng ang lupit, no? Yung kanilang IQ, intelligence quotient nila. Talagang pag bibigay ka ng pera doon sa mga informant mo, nagaling sa kanilang rango, grupo, natural, hindi mo ilalagay ang mga pangalan nila. Kasi pag nilagay mo, patay kagad sila doon sa grupo nila. Pati pamilya apektado. Kaya nga you have to secure their lives. Kasi delikado sila. Talagang iba ang ilalagay mo dyan na pangalan. At yun namang paggastos ng milyon-milyon, sabi nga ng isang National Security Advisor, talagang tinulong ako nung panahon, great. Ang minibidro ko sa gobyerno at ginagastos nga natin yun para masecure mo ang safety ng ating bansa. Yan ang nakakalimutan. But actually, hindi nakakalimutan. Alam nila yan, but naghahanap nga sila ng butas para sirain mo ang Vice Presidente Inday. At saka ang ano kasi doon, ang sakit talaga, alam nyo yung sinabi ko kanina, uulitin ko kasi yung confidential fund ginagamit nga para matukoy saan ng location. Basta yun, yung mga pamasahe, mga pagkain ng mga agent, sabi na natin mga agent na para mapuksa yung mga kriminal, drug lord, yung mga makakaliwa sa Pilipinas. Tapos bakit mo kailangan harangan Ang ganda pala ng purpose ng confidential fund na yan. So ibig sabihin talaga, malinaw na itong si Marcos Jr., itong administrasyong Marcos, ay talagang kontrolado ng mga drug lord, kontrolado ng mga sindikato, kontrolado ng Amerikano, kontrolado ng mga NPA, ng mga makakaliwa. Kasi yung confidential fund na yan, para dyan yan sa mga halang ng mga sumisira sa bayan natin, na dapat suportahan ng Pangulong
ng isang pangulo. Kaso bakit yung mismong pangulo mismo ang kumukontra at gustong ma-impeach si Vice President Sara Duterte? I-comment nyo na lang ho dyan. Ayoko na magsalita, baka makasuhan tayo. Diba? Ang linaw-linaw ho dito sa paliwanag ni Atty. Sal Panelo. Ang ganda ng purpose ng confidential fund na yun, pero bakit kinukontra mo? O Jay, baka may punyetang basher dyan. Kung maganda pala ang confidential fund, Jay, bakit mo sinisita ang confidential fund ni Marcos Jr.? Okay, eto naman sige, explain ko ha. Eto, ano lang naman to? Tihoria. Tama ba? Tihoria ba tawag? Eto ay Tihoria. Kabaliktaran naman ang mangyayari, ang nakikita ko sa confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos. Una-una, nakakapagtaka. Kasi ang laki ng confidential fund ni Marcos Jr. Kung hindi ako nagkakamali, i-correct nyo ako dyan sa comment section, nasa 2 billion to 4 billion ang confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos. So kung yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte para yun sa mga salot sa lipunan, ang kabaliktaran naman ng confidential fund ni Marcos Jr. ay yun naman ay yung pangsuporta sa mga salot sa lipunan. Magalit na kayong magalit, pero yun kasi unang-una, bakit ka kontra sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte? So ibig sabihin sinusuportahan mo yung mga salot sa lipunan, ganun lang. Napaka-basic nitong na to. So kaya naman pala sobrang laki ng confidential fund ni Marcos Jr. kasi nga ito ay yung pangsuporta sa mga makakaliwa. Kasi una, ito lang kagaya ng sinabi ni Atty. Sal Panelo. Excuse me. Busog lang. Katulad ng sinabi ni Atty. Sal Panelo na ang confidential fund para sa mga salot sa lipunan sa bansa natin, ginagamit yan para sa mga sindikato, mga kaliwa. So, tas tinututulan ni Marcos. So, yung confidential fund ni Marcos Jr. kaya pala sobrang laki. Yun ata ang pinangbabayad sa mga gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang linaw talaga, yun na talaga. Kasi isipin nyo, saan ba nagsimula yung impeachment? 'Di ba kay Franz Castro tsaka diyan sa tatlong ulupong? 'Di ba sa The Three Idiots na sila Brosas, Franz Castro tsaka si Raul Manuel, the Queen of TikTok. Queen of TikTok ang puta. 'Di ba? So doon pala. Doon pala to. So doon yan nagsimula, 'di ba? Doon nagsimula yan. So sino ba sila? Mismong si Joma Sison ang nagproklama na member ng NPA yan si Franz Castro. At yan nga ay isang convicted child abuser. Hindi po ito fake news kasi mismong court na po ang naglabas niyan. Na nangre-recruit yan ng mga kabataan at dinadala sa bundok. May video pa, may ebidensya, no? So, kung naku po, nakakatakot. Nakakatakot to. So, ibig sabihin, kasi, tignan niya, yung mga pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, Laila de Lima, Chokno. Sino ba yun? Yung si Chel Jokno, yung sinabihan ni PRRD na labas yung ngipin. Si Risa Hontiveros. Tapos yung grupo ni Franz Castro. So lahat yan. Si Laila de Lima, 'di ba? Alam nyo naman yung naging kaso niyan. Si Chel Jokno, isa sa mga dilawan niyan. Si Risa Hontiveros ganun din. Itong itong tatlo, sila Brosas, Franz Castro, tsaka Raul Manuel. So ibig sabihin,
baka ha, yung confidential pa ni Pangulong Marcos ay baka yun yung pinangsusuporta niya sa mga gustong magpa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman pala ang katinampa ako. Kaya naman pala ang katinampa ako. Kaya lipungan na ata ako. You know, napaka ano ha, bigla ko lang naisip yung ganun na kasi walang kung napakaganda pala, excuse me, ng purpose ng confidential fund na yan, pero bakit tinututulan ng administrasyon? Comment nyo dyan. Ang nakita nilang pamamaraan. Kaya yun ang ginamit nila. Na wala naman ka basis. Kaya nga sabi ko, kahit na matuloy pa yung impeachment, pagdating sa ebidensya, wala na. Dismiss ka agad yan. Kaya nga, Attorney Saleh, kung matatandaan natin, yung confidential funds na ini-issue laban kay Vice President Sara is galing din sa Office of the President. Yun, sinabi ko na from the very start, ating programa, na si Inday Sara, dahil gusto niyang palakasin ang puwersa, ang seguridad ng gobyerno, siya ay humingi ng pondong confidential funds kay Presidente Marcos Jr. At sapagkat alam ni Presidente Marcos Jr. na kailangan yon. At alam niya, ang record ni VP Sara ay talagang lumalaban sa kalaban ng mga estado. Kaya niya binigyan yon. Another thing, yung nilireklamo nila na mali daw ang pamamaraan ng paggastos. Kaya nagkaroon ng notice of disallowance. Pero, gaya nga ng during the congressional hearing, lumabas doon na yung notice of disallowance ay hindi naman pinal. Kung baga, sinabihan ka lang ng COA, kulang yung mga dokumento mo. Kaya, isubmiti mo pa. At meron silang, kung hindi mo nagkaroon 90 days ba yun para gawin yun. Hindi pa natatapos sa 90 days, ayun, siniraan na siya. Pinahila na kagad ng ponolong ng kaso tungkol dyan sa confidential funds. Una, siyempre, kailangan paniwalain mo ang taong bayan. May anomaly yan ng si VP Sara. At pagkatapos, para maging makatotohanan puno ang kanilang ginagawa, ayun, nag-file sila ng impeachment. Ang daming tinangakuan, dinayaran ng mga people sa impeachment. Yun ang ginawa nila. Yun ang talagang nasa likod yan because lahat yan ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan at kailangan i-eliminate mo. At ang kanya naman ang pinakamalakas na influencer dahil love siya ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghangad ng taong bayan. Yun talaga ang totoo. Doon grabe ang galing nung paliwanag ni Atty. Sal. Hindi nga talaga ako nagkamali doon sa mga sinabi ko na talagang kaya gusto nilang pabagsakin si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte dahil yan talaga pinakamalaking tinik nila sa lalamunan. Na kahit na alam mo yun, siguro nag-iisip din sila diba minsan si Marcos Jr. nagjo-joke kahit di naman nakakatawa. Laging condolence yung joke niya. Diba? So may kita nyo rin sa ibang mga politiko, kanya-kanya din silang patawa. Kasi una-una sa pagiging kwela ni Pangulong Duterte, doon din siya minahal ng taong bayan Yung pagiging totoo niya, pagiging mapagmahal niya sa bansang Pilipinas. So, yung mga kritiko ngayon ng mga Duterte, ginagaya yung kung hindi nyo napapansin, yung iba nagpapatawa kahit corny. Yung iba pasayaw-sayaw kahit labas-labas na yung ngipin sa ngalangala. So maraming gumagawa. Ngayon, nung una ngayon iba na. Ang ginawa nila, mas dinoble nila, yun nga yung paninira. Yung mga black propaganda sa mga Duterte, 'di ba?
para masira lang ang pangalan ng mga Duterte. Kaya nga, ang aga nga, diba sabi ni Vice President Sara Duterte, ang aga nyo naman. Ang aga nyong mamulitika. Diba? Ang layo pa ng 2028, pero bakit ngayon pa lang tinatrabaho na sila? Kasi nga, yan talaga ang nasa playbook nga ni Marcos na pabagsakin ng mga Duterte. Maging una, maging presidente din si Martin Romualdez, maging first lady niya rin si Lisa ay hindi, baka naman baka si Franz Castro yung maging first lady ni Romualdez. Okay, pwede rin si Dilima. Ay, single pa naman yun. Nako, tamba, single si Madam Lima. Maragot-ragot. Sorry. Nag-aasar lang ako, nag-aasar lang. Ganyan lang, asaran lang, no. Yun nga, no, alam naman natin talaga. Tapos, ay alam naman natin na etong si Martin Romualdez talagang binubulungan ng kanyang pinsan sa mga gagawin nito. So, isa yun siguro na yun nga, yung pagiging prime minister niya nga, yan nga yung ano. At dito nga, may papanoorin tayong video na kung saan ay talagang binasag sila ni Vice President Sara Duterte kung sino nga ba ang namumuno sa ating bansang Pilipinas. So eto, sabi niya rito, anong title nito? Tingnan natin. Amerikano nangihimasok na sa issue ng impeachment versus Vice President Sara Duterte, diplomat. Ito napakalinaw nito, panoorin nyo. Marami na ang nakikisawsaw ngayon sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama na raw dito ang Amerika, ayon sa isang political commentator. Samantala, Risa Hontiveros at Laila De Lima binira sa pagiging atat na mapadali ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo, si Veril Parba, sa report. Nanghihimasok na ang Amerika patungkol sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inahayag ni Adolfo Caado Paglinawan, isang political commentator at dating diplomat, sa eksklusibong panayam ng SMNA News. Ang tinutukoy ni Caado ay ang survey ng Stratbase SWS kung saan lumalabas na 88% raw ng mga Pilipino ay nagsasabing dapat unahin ang impeachment trial ni VP Sara. Sinabi ng political commentator na ang Stratbase ay pinopondohan ng Amerika. At itong Stratbase lately ay nag-empleyo ng isang senior fellow na Amerikano na ang pangalan ay Raymond Powell. So, ang ibig sabihin dito, naratibo ng Stratbase Raymond ay Powell galing sa Amerika. At nang muntik na mag-Tony Fowler yun ay. Kikialam dito ay hindi lamang si Marcos, hindi lamang si Lisa Araneta, hindi lamang si Martin Romualdez. Ito ngayon ay lumalabas na. Ang nakikialam dito ay mga Amerikano. Dahil dito, umalma si Caado sa kasalukuyang administrasyon dahil wala na raw kasarinlan ang bansang Pilipinas. Anya, magpapauto na lang ba tayo sa Amerika? Bakit ang Senado ay makikinig sa kagustuhan ng Estados Unidos? Ano ba tayo? Ano ba papel natin talaga? Magkaharapan na tayo, magkabukasan na ng aklat dito. Ano ba talaga tayo? Tayo ba'y nagpapakatuta na talaga sa isang banyagang bansa? Totoo, hindi na nga dapat tinatanungin. Obvious na talaga eh. Alam nyo kung bakit? Eto, about PRRD. About mapatungkol sa kung tayo ba ay kontrolado na ng Amerikano. Una-una, yung kapwa mo Pilipino binigay mo sa dayuhan. Isa na yon. Pangalawa, ang pinaka-leader ng mga makakaliwa ay mga Amerikano. Si Joma Sison nga, 'di ba? Pilit nating inuuwi sa Pilipinas, ayaw nilang ibigay. Tandaan nyo ba yon sa mga kabataan diyan, pakinggan nyo to Si Joma Sison, siya ang pinuno at siya ang pinaka-rebelde na pinuno ng NPA dito sa Pilipinas laban sa mga gobyerno. Laban sa gobyerno. So sa madaling salita, siya ang Judas ng Pilipinas, siya ang kalat or basura ng Pilipinas. Si De Lima tsaka si Hontiveros, wala lang, nakita ko lang sila.
No, parehas lang din yan sila pero hindi ko sila sinasabi na NPA. So, isipin nyo maigi. Kahit yung pag-oath ni Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao, kailangan pa nilang ipaalam sa ICC. Kailangan pa nilang ipaalam sa mga Amerikano. Kailangan pa nilang ipaalam sa mga ibang lahi, samantalang dito yun dapat sa Pilipinas. Kayo dapat nagdidesisyon yun at hindi nyo na nga dapat pang pag-isipan ng husto yun kasi nga hinalal siya ng taong bayan. Pangalawa, yung pinagdalahan kay Pangulong Duterte, kuta ng Amerika ng mga puti yun. At yung mga kritiko ng mga Duterte, mga bataan yan ng mga Amerikano. Kaya ngayon, obvious na po talaga na itong administrasyong Marcos ay kontrolado ng mga Amerikano. At baka may magtanong na naman, Jay, paano mo naman, ano naman ang sapat na dahilan na para gawin ni Marcos Jr. Napakadali. Alam niyo ba yung Gatsung Well? Alam niyo ba yung, ewan ko kung mahahanap ko pa yun mahirap pata hanapin yun ngayon, hindi tayo prepare. Hindi tayo naging prepare, no? Alam niyo naman na may mga dapat or may mga kasunduan or may mga kaso etong mga Marcos sa ibang bansa. Pwede rin kasi na mangyari na alam niyo yung salitang palit ulo. Palit ulo na hindi ka namin papakailaman na sa mga kaso mo dito. Pero ibigay mo sa amin ang mga Duterte. Pabagsakin mo ang Duterte, dapat hindi makaupo ang Duterte sa 2028 or sa kahit saang taon man. Kahit sa anumang posisyon, wag mong popin, lalong-lalo na sa pagiging presidente. Kasi kauna-unahan po bukod po kay magsaysay, isa si Pangulong Duterte. Alam ko kasi si magsaysay lang talaga tsaka si Pangulong Duterte. Sabihin na natin si Pangulong Duterte, ang kaisa-isang presidente na hindi nagpakatuta sa Amerikano. Totoo yan. Kaya lintik ang galit ng mga Amerikano dyan, ng mga Kano. Kasi nga hindi nila magawa yung mga, sabihin na natin, yung mga krimen, yung mga droga, mga sindikato na ginagawa, mga krimen na ginagawa nila dito sa Pilipinas. Kasi hindi naman po sa paninira, pero number 1 po ang Amerika na nagpapasok ng mga illegal na mga gawain dito sa bansa natin. So, kaya nila gustong durugin itong si Pangulong Duterte kasi hindi niya hinayaan yan. Hindi niya tinolerate at hindi siya nagpakatuta sa mga hayop na yan. Kaya ngayon, tignan niyo yung ginagawa kay Pangulong Duterte. Tignan niyo yung ginagawa sa mga Duterte. 'Di ba? Mas pumabor. Biruin mo may sariling batas tayo dito, gumagana ang batas natin kung susundin mo lang talaga. Pero bakit kailangan pang ibigay ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte sa mga dayuhan, 'di ba? Sa mga puti, may batas tayo dito na sarili sa bansa natin. Bakit doon mo ipapalitis, tanginang yan? Kung sa madaling salita, ang administrasyong Marcos ay kontrolado ng mga Amerikano. Kasi ganito yan nasa taas ang Amerika, mga Amerikano. Nasa baba ang mga makakaliwa. Pangalawa, ganito yan Amerikano, mga makakaliwa, pangatlo na ang administrasyong Marcos. Yan po ang nakikita ngayon ng taong bayan at hindi lang naman din ako ang nakakakita niyan. Ulitin ko Amerikano, makakaliwa, kung sabihin na natin Amerikano, NPA, administrasyon. Ganyan po nangyayari ngayon na realidad sa bansang Pilipinas. Kaya talagang sobrang delikado po ito.
Samantala, binira rin ni Kaado sina Senadora Riza Hontiveros at dating Senadora Laila de Lima dahil sa pagiging atat umano ng mga ito na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Anya, wala naman raw na iaambag ang mga ito at isa lang ang kanilang layunin, manggulo, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon. Opinion lang yan ng dalawang maldita si Riza Hontiveros at si Laila de Lima. Dalawang maldita. Ba't tayo makikinig sa mga... unang-una si Riza Hontiveros sa graduation na yan, no? Pangalawa, si Laila de Lima, hindi naman membro ng Senado. Bakit sila makikinig sa mga taong ganyan? Tama. Na wala namang agenda kundi manggulo. So, bakit tayo makikinig sa mga malditang posturing ng mga taong discarded na sa Senado and wala naman sa Senado? Matatanda ang umalma sina Hontiveros at de Lima sa naging hakbang ni Senate President Chis Escudero matapos ilipat sa Hulyo 11 ang pagbasa ng Articles of Impeachment ni Vice President Duterte na dapat sana ay nitong Hunyo 2. Ginawa ito para bigyan prioridad ang mga panukalang batas bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress. Lapit, no? Yan yung sabi ko sa inyo. Kaya mga banateros kabiyaya, sobrang nakakatakot na rito sa bansa natin. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Tama ho ba yung sinabi ko na tayo ay kontrolado ng mga Amerikano? At etong si Marcos Jr. ay talagang pinuno ng sindikato sa bansang Pilipinas. Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At yun, mega love shoutout sa lahat ng OFW here abroad sa mampanig ng bansa. Mag-iingat po kayo palagi at lagi nyo alagaan ng inyong sarili dahil kayo po ang isa sa mga buhay na bayani sa bansang Pilipinas. At syempre, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers at sa SMNI. Ayun, mega love shoutout din pala dyan sa sa Quezon family, yan isa sa mga pamilya din natin, at Gibara family, no, na patuloy na sumusuporta sa Banateros and SMNI. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.